Ating pag-uusapan mga kapolitika itong naging greetings ni Senator Amy Marcos kay former President Rodrigo Roa Duterte kahapon March 28, 2024 kasi nagdiriwang ng 79th birthday itong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City. Now, ating matatandaan ng mga nakalipas na buwan is maraming mga pasaring itong kampo ni Marcos at kampo ni former President Rodrigo Duterte at inakusahan pa nga ng nagda-drugs itong kasalukuyang administrasyon. But later on, ang sabi ni former President Duterte is wala daw siyang sinabing addict itong kasalukuyang presidente. Now, ano ang ating basa dito at ano ang ating analysis sa greetings ni Senator Amy Marcos kasi despite dito sa mga sinabi nila Baste, nila Pulong Duterte dito sa kapatid ni Amy Marcos at prinangka pa nga ni Baste itong si Amy Marcos na kung saan is wag daw gamitin sa mga drama dyan sa interview sa mga media itong kanilang angkan, kanilang apelyido at para bumango sa publiko. At ating nga napag-usapan doon sa previous video na kung saan is itong si Salvador Panilo is hindi na daw solido ang suporta ng mga Duterte dito kay Amy Marcos kasi ang nakikita ng iilan is namamangka sa dalawang ilog ito si Amy Marcos. Pwede siya sa kaliwa at pwede siya sa kanan. So napag-usapan natin yan doon sa ating mga previous videos. So panoorin nyo na lang. At napag-usapan rin natin nga yung pagbaba ng ranking ni Amy Marcos dito sa senatorial survey sa 2025 kasi next year is mag-election na. So ang bawat mga kandidato kasi maraming mga re-electionist, merong mga bagong pangalan na gustong tumakbo dito sa politika sa pagiging senador next year kasi mag-election na 2025 sa May. So mahigit isang taon na lang at mag-election na sa kumbaga nagpo-posisyon na, nagpo-performa na yung mga tatakbo sa senatorial slate at mainit nga at magiging matindi talaga ang labanan kasi mayroong mga re-electionist na mga malalakas pa rin at mga baguhan na kung saan isikat at may pangalan na nga sa social media at public figure. So baka mapag-iwanan itong si Amy Marcos. So ang strategy ni Amy Marcos is napag-usapan natin doon na pwede siya sa kaliwa at pwede rin siya sa kanan. So ibig sabihin is yung kanyang pamilya Marcos at the same time gusto niya ring makuha yung mga boto ng mga Duterte. Sa nakikita naman natin dito mga kapolitika is parang legit naman at sincere naman itong naging mensahe ni Senator Amy Marcos dito sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At in fact, tinawag niya pa nga si Inday Sara na hindi lang kaibigan kundi matalik na kaibigan or best friend niya itong si Inday Sara at mga Duterte. At napag-alaman nga natin na itong si Senator Amy Marcos nga pala ay nagkumbinsi dito kay Inday Sara na tumakbong Vice Presidente noong 2022 election at kay former President Rodrigo Roa Duterte na maging president noong 2016. So nakabalik yung mga Marcos diyan sa Malacanang. So ito ay tinatanaw ni Amy Marcos na utang na loob. Pero sad to say is kabaliktaran nga yung nangyari na gustong pag-isahin ni Amy Marcos ang kanyang angkan at itong mga Duterte dahil nga din sa mga personal na interest ng mga ilang politiko dyan sa gobyerno. Okay, so sincere naman itong pagbati ni Amy Marcos dyan kay former President Rodrigo Roa Duterte at kasi ang basa natin dito mga kapolitika is kailangan pa rin ni Amy Marcos na makuha yung mga loob ng Duterte para sa boto ng Mindanao. Okay, at pakiramdam naman natin is maganda itong hangarin ni Amy Marcos na para sa ating bansa. Okay, katulad ng mga in fact nga, 'di ba, binabanggaan niya or inuupos niya, kinukontra niya yung mga pulisya ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos at mas gusto niya yung mga pulisya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Example lang diyan itong sa China. Okay, so against nga siya dito sa pagpapatayo ng EDCA. Okay, against siya dito sa charter change na isinusulong nila Romualdez, nila Bongbong Marcos. Okay, so makikita natin dito na talagang loyal or totoo itong pakikipagkaibigan ni Amy Marcos dito sa mga Duterte. Yun nga lang is parang hindi na rin solido itong tiwala ng mga Duterte dito kay Amy Marcos kasi
si Amy Marcos is hindi rin direktang binabangga itong kanyang kapatid kasi nga 'di ba blood is thicker than water. So meron pa ring lukso ng dugo yan kasi kapatid niya yan kapatid na buo niya. Okay, so kumbaga hindi niya madirektang prangkahin itong kanyang kapatid. So kumbaga yung mga tirada niya is light lang dito sa kasalukuyang administrasyon at the same time sumusuporta dito siya sa mga angkan ng Duterte para rin makakuha siya ng boto sa susunod na election next year 2025. Kasi kung mawawalan sila ng suporta mula sa Duterte is sigurado tayo mga kapolitika na matatalo siya dito sa area ng Mindanao kasi ang Mindanao is solid talaga yan sa mga Duterte dahil sa malaking project at malaking pagbabago na natamasa ng mga tao dyan nung panahon ng panunungkulan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? So yun lamang ating masabi hinggil sa isyong ito. Kayo, ano ang inyong masasabi dito sa pag-greet or pagbati ni Senator Amy Marcos sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Please comment down below at again mga kapolitika, maraming salamat sa pagtunghay do sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kung kayo ay mahilig sa issue ng politika, mga balita at komentaryo sa kasalukuyang nangyayari nagaganap sa ating bansa. Maraming salamat.